Hello mga B! Fresh from the breathtaking sunrise ng Marlboro Hills, ang next stop naman namin ay ang Sumaging Cave. Kung naghahanap kayo ng adventure na kakaiba, masaya at medyo nakakakaba, ito na yon. Kaya tara, samahan nyo kami as we go spelunking sa isa sa pinaka-famous na caves ng Sagada. After ng sunrise, bumaba na kami agad from the peak to the drop-off point. Ito ng October, agbiyahe tayo manen. Yes. Pareho mabati kwarta. Yes. This is gonna be my way to poverty. Ang unang mission namin ay hintayin ang van para magpalit ng outfit. Guys, pro tip lang ha, mag-shorts kayo. Promise, hindi praktikal ang mag-leggings at pants dito. Malalaman nyo mamaya kung bakit. Going to Sumaging Cave. May aftertaste siya mga B. Nag-van kami papunta sa entrance ng cave. Sandaling drive lang yon para marating ang next destination. Naglakad lang kami ng short distance pababa para marating ang bibig ng kuweba. At first glance, mukhang harmless. Pero as you get closer and closer, boogsh! Amoy na namin agad yung ihi ng mga paniki. Naijot mazis likiri dohaira. Madigayang. Para kaming papasok sa isang CR na never nalinisan sa sobrang kapanghian. Napaka-offensive ng amoy mga B. Na-offend tuloy yung ilong ko. Nung una, madali-dali pa naman yung trek. May mga concrete steps pa kasi at naaabot pa kami ng liwanag. Pero habang bumababa at palalim ng palalim, unti-unti din kaming nilalamon ng dilim. Sabi ni Kuya, ang tanging source of light lamang mamaya sa loob ng kuweba ay mga flashlights na dala niya. Aaminin ko, biglang nag-shift yung vibe. From a chill tourist spot, naging parang Survivor Philippines na ang peg. Slippery yung mga bato at kailangan talagang gumamit ng both hands and feet para di ka madulas. Literal na gumapang kami on all fours sa ilang parts ng trail. Habang pababa kami, bigla kong napaisip, paano kung may rabid bats dito? O mga makamandag na ahas? Or worse, monsters na parang sa mga horror movies? Pero syempre, brave mode on ang peg natin kahit nanginginig na sa kaba. O edi sige, tuloy-tuloy lang kami kahit nagiging lalong mas intense at nakakatakot na yung trail. Madulas, madilim at malamig. Biglang boom! Nadulas si Camille, diretsyong bumagsak yung kamay niya sa isang matulis na bato. At nung nakita namin, yung sugat niya dumudugo na. E di panic mode kaming lahat. Buti na lang, prepared si Kuya Guide. May dala siyang first aid kit kaya agad nilinis yung sugat ni Camille. Grabe siya guys, hindi siya nagpatinag. Parang warrior princess. Sabi niya, tuloy lang, walang atrasan. Dismayado ako mga B, tutuloy daw kami. Akala ko pa naman may rason na kami para tumigil at umakyat pabalik. Pero from this point on, mas naging maingat na kami. Syempre ayaw na namin ng part 2 ng Camille Crashing Chronicles. Habang bumababa, narinig namin yung ingay ng ibang tourist na papalapit. And when we say ang ingay, talagang rowdy sila. Parang nag-field trip sa zoo. So si Kuya Guide, sensing na ayaw namin ng may kasabay, tinanong kami kung gusto ba namin ng tahimik at exclusive na lugar. Syempre gusto namin yon, kaya we went deeper and deeper into the cave. Sinabihan kami ni Kuya na magtanggal ng sapatos at tsinelas. What the heck? At bakit naman namin gagawin yon? Pero tama pala si Kuya, mas mataas yung risk na madulas kapag kami ay nakasapatos. At alam nyo ba, nagrapeling kami pababa. Nakakatuwa kasi wala sa amin ang nahirapan sa part na to. Working out really pays off. Tumambad sa amin ang naggagandahang rock formations. Literal na parang obra ng kalikasan. Yung tubig sobrang lamig, as in freezing talaga. Nakakatindig balahibo, pati utong na rin. Si Kuya Guide, sobrang daming kwento tungkol sa mga bato. Karamihan medyo suggestive at rated SPG. Dahil daw sa fit kami, inalok kami ni Kuya kung gusto naming pumunta sa level 3. E di syempre, umuo kami. Abangan sa susunod na video. Yun lang.